Ako, grabe Mel, yung mga manok. Umakyat ako sa taas at tiningnan ko. Nakawala ang dalawa. Yung malaki, saka yung isang Texas na galing sa'yo. Yun yung nakawala. Ang nangyari pa, nawala yung isang ano niya, yung isang parang matulis, yung tahid ba yun? Nawala, isa na lang ang nandoon. Di ko alam paano naputol yun, ang tigas-tigas nun. Sabi ko. Tapos hinanap ko yung isa, yung malaki, yung manok ng papa mo, yung maitim na malaki, yung kapatid diyan sa, nandiyan kay Emily na Brown. Akala ko nawala na, lumipad na. Alam mo kung anong ginawa? Nagtago dun sa ilalim ng ng kalan ko dun sa taas, dun ko nakita. Siguro hinabol nung manok mo na galing sa'yo. Kasi luko-luko yung manok mo eh. Tingnan mo, mga sugat na naman ang mga mukha nila, mga palong. Yan ang nangyari. Talaga naman tong mga mga manok talaga pampadagdag sa akin ng stress. Kailan mo ba yung kukunin dito? Para mapagpahinga naman ako. Sabi mo kukunin ko, kung hindi pang ko yan dito, bibinta ko ng pamura yan. Sabi mo kasi kukunin mo, hindi mo man lang kuhanin para matapos na yung paghihirap ko. Ilan na lang ito nandito? 5 na lang yan, 5. 5 manok pa yan. Sipin mo. Namatay yung isa kanina, yung isang Texas namatay. Na-stroke. Pati manok na-i-stroke. Di 5 na, 6 pa pala yun. Natira 5 pa yun nandito. Pero nandiyan yung manok na kinukursonada mo. Nandiyan. Hindi lumalabas iyon, matinu-tinu yun. Medyo nakikinig sa akin pag sinasaway ko. Hindi siya lumalabas. Kaya nandyan siya. Ayan siya, walang sugat kasi hindi siya nakakawala sa kulungan. Itong mga matitigas ang ulo na dala-dala mo sa akin galing dyan sa Batangas, sobrang matigas ang ulong manok na yon. Lumalabas, binubuksan ng kulungan. Yan ang ginagawa niya. Tingnan mo na nangyari sa kanya, di wala na isang tahid niya. Tapos kalaban niya yung isang malaking manok na itim. Yung mga alaga dito sa bahay. Kaya yun, tapos ko lang, sobrang init. Naglinis ako dun dahil kala ko bakit ang daming dugo dun sa taas. Yung pala, naglaban ang dalawa dun sa taas. Ang tagal siguro nila naglaban dahil ang tagal ko kaakit-akit ko lang eh. Hindi nagpasawa sila sa laban. Yun ang nangyari. Pasaway. Wala nga dito si Daisy. Ang pumalit naman yung mga alaga sa kakapasaway. Pero yung si Daisy kahit na papasaway sa akin yun, sanay na ako doon. Sabi ko, yun parang nag-iiba lang ako ngayon kasi sanay ako, nakasama ko siya lagi. Lagi ko siya binibilihan ng merienda, ng ulam. Daisy, binilihan kita ng pag nagja-Jollibee kami ng papa mo, ng papa niya, binapasalubungan ko siya. Ay minsan naiinggit na rin yung mga ibang kapatid niya dahil lagi ko na lang daw ngayon wala na, nilayasan na ako dito. Kaya medyo ako ngayon, hindi ko alam kung nakakain ba yon o ano. Kaya yan, sana naman alagaan ng kasama niya, wag sana kasi yun, yun minsan yun. Wag sana niyang pakainin ng mga bawal. Yun yung sinasabi ko sa kanya kanina, bawal. Pwede mong pakainin, wag laging ganon, yung wag marami. Halimbawa sa Coke, babawalan niya sa Coke, sa kape, babawalan niya yan. Wag niyang papakainumin, magalit na lang siya kung matigas. Kasi dito, hindi ko rin nakikita na umiinom pala siya ng mga ganon doon sa tindahan. Pero karamihan nakikita ko sa kanya yung sisto. Kinukuha niya sa tindahan. Yun. Ayan, tuloy. Yan. Wala akong magawa kahit naman anong gawin ko. Matigas ang ulo. Yun, gano'n na lang mga busing. Maraming salamat sa lahat. Ako'y maliligo na nga ako ngayon dahil parang sinisilaban ako sa sobrang init kasi naglinis ako ng mga alaga ko doon sa init. Tapos masama pa pakiramdam ko, para ako nasusuka. Ayan, kaya ililigo ko lang to, okay na ito. Yan lang. Maraming salamat sa lahat. Thank you so much. Bye-bye.
Welcome to my vlog mga kaibigan. Ingat po, sobrang mainit. Ayan, bye-bye.